Sigurado ka bang wala ka talagang maalala sa nakaraan mo, William? Tanong ni Lauren sa kaibigan. Wala talaga eh. Kahit anong pilit ko, wala akong maalala. Basta nagising na lang ako sa ospital nun. Naaksidente raw kami ng mga magulang ko at ako lang ang nakaligtas. Sagot naman ng lalaki. Bakit kaya ganun, no? Wala ka namang napapanaginipan na sa tingin mo parte na nakaraan? Wala rin, kahit ano. Parehas silang natahimik. Si Lauren ay isang kasambahay sa bahay ng mga Guevara, habang si William naman isang hardinero. Wala pang 6 na buwan na nagtatrabaho doon si William, habang si Lauren matagal na, higit 4 na taon na rin. Pagtungtong kasi ng edad na 18, napilitan na siyang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Walang ibang aasahan ng pamilya niya sa probinsya, kundi siya lang, kaya napilitan siyang lumuwas ng Maynila at maghanap ng papasukan. Si William naman, sa edad na 8 taong gulang, naulilan na siya sa mga magulang matapos nilang maaksidente at siya lang ang nakaligtas. Nagising na lang siya noon na wala siyang maalala. Ang kasama niya na lang ay ang Lola Auring at Lolo Bert niya na parehas ding namatay dulot ng katandaan. Ngayon, siya na lang mag-isa sa buhay. Hindi mo ba naisip na maghanap ng posibleng ibang magpapaliwanag sa nakaraan mo, mga doktor, o kaya ibang kakilala ng pamilya niyo? Tanong ulit ni Lauren. Sinubukan ko na rin nun. Pero ang sabi ng doktor, wala na talagang chance na bumalik ang alaala ko. Pinagmasdan ni Lauren si William. Sa ilalim ng sikat ng araw, lalo niyang napansin ang kakaibang kinang ng kulay ng mga mata nito. Mapusyaw na kulay asul. Halos parang kristal. Ang makinis nitong balat, tila isang dayuhang hindi sanay ng init ng Pilipinas. Mahaba at makapal ang pilik mata nito, habang ang buhok niya ay magulo, ngunit mukhang natural na ganun ang ayos. Alam mo, William, sa itsura mo parang hindi ka naman lumaki sa hirap. Pati mga mata mo hindi pangkaraniwan. Sigurado ka bang wala nagsasabi sa'yo na may lahi ka? Tanong ni Lauren nang may halong pagtataka. Napangiti si William, ngunit halatang lungkot sa kanyang mga mata. Meron nga nagsasabi, pero sabi ni Lola, natural na ganito ang mga mata ko, kahit Pilipino ako. May mga rare case naman talagang ganito. Sandaling tumahimik si Lauren. Sinubukan niyang basahin ang ekspresyon ni William. Pero sa totoo lang, kung tutuusin, parang hindi ka nababagay sa trabahong to. Hardinero, mukha ka modelo o artista. Salamat pero masaya na ako dito. Tahimik, simple. Hindi ko naman kailangan mag-alala kung saan kukuha ng panggastos. Tugon naman ni William. Paano kung mayaman ka pala talaga? Walang tigil si Lauren sa mga haka-haka niya. Muli silang natahimik. Ayaw naman ang pilitin ni William ang sarili na bumalik ang mga alaala niya kung wala na talagang pag-asa. Isa pa, naniniwala naman siya sa Lola Auring niya sa mga sinabi nito nung nagising siya. Pinakita rin sa kanya ang litrato ng mga magulang niya. At sapat na yon para sa kanya. Ang mahalaga, mababait ang mga taong nakagisna niyang lumaki. At naniniwala siya sa mga ito. Kung nagsisinungaling man ang mga ito tungkol sa kanyang nakaraan, para saan naman? Hayaan na lang natin, Lauren. Ang mahalaga, yung ngayon. Malay mo naman. Kaya ako nakalimutan na nakaraan dahil sa mga masalimuot na alaala. Ituring na lang natin na blessing in disguise na nangyari. Tsaka di na mahalaga yon. Basta nandito ako, buhay at lumalaban sa hindi patas na mundo. Makahulugang sabi ni William. Nagkibit na lang ng balikat si Lauren. Ayaw niya nang ipilit pa sa kaibigan ang ilan pang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Parehas silang natahimik hanggang sa tawagin na sila ng mayordoma sa bahay na si Manang Lupe.
Halina kayo at magmerienda. Ayon ito sa kanila. Naunang tumayo mula sa damuhan si William. Inilahad niya ang kamay niya kay Lauren para tulungan itong tumayo. Nakangiti namang tinanggap ni Lauren ang kamay niya. Sabay silang pumasok sa loob ng mansyon. Mababait ang mga Guevara. Pamilya, kung ituring nila mga trabahador nila sa bahay. Hindi nila itinuturing na ibang tauhan nila. Kasabay rin nila ito kumain sa hapag. At kung minsan kapag may okasyon, hindi sila naroon para maging katulong kundi para maging bisita din. Bagay na ipinagpapasalamat ng lubos ni Lauren. Kayo talagang dalawa. Wala na kayo ibang ginawa kundi magkwentuhan ng magkwentuhan. Sabi ni Manang Lupe nang makalapit silang dalawa. Pahinga naman Manang eh. Sagot ni Lauren. Nako, dumating lang dito si William sa atin. Dami mo ng oras para magpahinga. Samantalang dati, kahit oras ng pahinga, wala kang ibang ginawa kundi maglinis. Asar pa ng matanda. Ngumuso na lang si Lauren at hindi na sumagot. Binalingan niya si William na kasalukuyan siyang tinatawanan dahil sa pang-aalaska ng mayordoma. Pagpunta nila sa hapag, magiliw na nakangiti sa kanila ang kanilang mga amo. Pinauupo na sila para makisalo. Sa mga normal na araw, wala silang ibang ginawa kundi magtrabaho lang din na magtrabaho. Abala si William ng mga oras na yon na magbungkal ng lupa. Nakita niya si Lauren na hirap magbuhat ng isang timbang tubig galing sa loob ng mansyon. Tubig na marumi yon, na pinagbanlawan ng mga basahang pamunas. Kaya mo ba, Lauren? Tanong sa kanya ni William. Kaya ko. Ano ka ba? Para saan pa itong mga muscle ko kung di ko kakayanin? Biro ng dalaga, ibinaba ang bitbit na timba at kunwari pang nag-flex ng muscle sa braso. Ano yan? Daga? Napailing si William at tinanggal ang suot niyang sando. Bumungad kay Lauren na matitigas at malinaw na hubog ng kanyang mga kalamnan. Parang ukit ng isang bihasang eskultor. Ang pawis na tumutulos sa balikat at dibdib ni William lalong nagpalutang sa ganda ng pangangatawan nito. Hindi maiwasan ni Lauren na mapalunok. Biglang namula ang kanyang muka. Ano, Lauren? Ito ang tunay na masa. Napangisi si William. Nanlaki ang mga mata ni Lauren. Tigilan mo na nga yan. Magdamit ka na. Puro ka rin kalokohan eh. Pilit niyang iniwas ang tingin, ngunit namumula na ang kanyang pisngi. Pinulot niya ang timba at naglakad papunta kay William. Ang yabang mo talaga. Hindi pa man siya nakakailang hakbang sa hardin, nadula siya sa isang basang lupa. Mabuti na lang maagap si William. Nasalo nito ang bewang niya, dahilan para magkalapit ang mukha nila. Halos magdikit ang kanilang ilong. Napahinto si Lauren. Ramdam ang mainit na hininga ni William. Naglaho lahat ng tunog sa paligid. Tila nagpatigil ang mundo sa pagitan nila. Okay ka lang? Tanong ni William. Bahagyang nag-aalala, ngunit may halong ngiti sa kanyang mga labi. Tumango si Lauren, ngunit hindi pa rin siya makatingin ng diretsyo. Oo, okay lang. Mahina niyang sagot. Subalit hindi pa rin inalis ni William ang kamay nito sa bewang niya. Sigurado ka? Lumalim ang boses ng lalaki. Tumitig siya kay Lauren na para bang inaalam kung totoo ang sagot nito. William, pwede mo na siguro akong bitawan? Mahinang saad ni Lauren. Bigla siyang natauhan at napabitaw sa pagkakahawak. Oo, sorry. Napakamot sa batok si William. Halatang nagtataka rin sa nangyari. Di ko naman sinasadya. Okay lang. Putol ni Lauren na para bang ayaw niyang mapahaba ang usapan. Pinulot niya ang timba at muling sinubukan itong buhatin. Ngunit sa pagkakataong yon, binawi yun ni William. Ako na.
Mariin ang boses ng lalaki na para bang hindi ito tatanggap ng pagtutol. Di mo naman kailangan gawin yan. Kaya ko naman. Hindi na ako naniniwala dyan, Loren. Natatawang sagot nito habang buhat ang timba. Kanina ka pa hirap na hirap. Ang kulit mo. Fine, edi ikaw na malakas. Inis niyang tugon, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Ngayon mo lang inamin. Sana noon mo pa sinabi. Sagot ni William habang binubuhat ang timba papunta sa poso. Tahimik na sumunod si Loren. Sa bawat hakbang ni William, hindi niya maiwasang mapansin kung paano gumagalaw ang kalamnan nito sa ilalim ng kanyang balat. Parang bawat kilos ng lalaki, pinag-iisipan. Natural, ngunit puno ng lakas. Ibinaba ni William ang timba at tinapon ang laman nun. Lumapit naman si Loren para maghugas ng kamay. Hindi mapigilan ni William na titigan si Loren. Lalo na habang abala itong hinuhugasan ng mga kamay sa poso. Ang dapit hapon, nagbigay ng malambot na liwanag sa mukha nito. Hinahaluan ng ginintoang kulay ang bawat kurba ng kanyang pisngi at panga. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kapino ang balat nito. Parang hindi nagdudumi kahit abala sa trabaho. Ang kanyang buhok, bagamat nakapusod, tila sinadyang tumakas ang ilang hibla upang palamutian ang kanyang muka. Loren, alam mo ba maganda ka? Biglang bulalas ni William. Hindi na kayang pigilan ang sariling magsalita. Napatigil si Loren, napatingin kay William na parang hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Tanong nito. Pilit na tinatawanan ng sinabing papuri. Hindi ako nagbibiro. Maganda ka talaga, di mo ba alam yun? Napailing si Loren, pilit na itinatago ang pamumula. William, daig mo pa yung adik sa lakas ng tama mo? Ngumiti lang si William at muling tumitig. Sa ilalim ng titig ng lalaki parang napako si Loren. Hindi siya makasagot. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi at parang biglang naging mabigat ang hangin sa paligid. Ang mga salita ni William, hindi simpleng biro, kundi puno ng katotohanang hindi niya maitatanggi. Kundi pa sila tinawag ng isa sa mga kasambahay na si Maria, hindi pa sila matitinag. Ngumiti na lang si Loren kay William. At habang paalis na siya sa hardin, kakaibang init sa puso ang kanyang naramdaman. Matagal niya ng crush si William. Mula pa lang nung bago ito. Pero mukhang mas lumalalim ang nararamdaman niya ngayon. Numumula ka, ano nangyari? Usisa ni Maria nang makalapit siya dito. Natural. Na rosy cheeks ako, Maria. Saad naman niya. Sus, ang sabihin mo kinikilig ka kay William. Kilalang kilala na kita. Sa tagal na natin magkasama at magkaibigan, ngayon lang kita nakita ang namula ng ganyan. Oo na, manahimik ka na lang. Ikaw ba naman matitigan mo ng ganun kalapit si William? Di ka ba kikiligin dun? Kinikilig na sabi ni Loren. Eh di sana hinalikan mo na. Nagkalapit na pala yung mukha nyo Ang bagal mo. Ano ka ba? Siyempre dalagang Pilipina tayo, no? Kailangan nating magmukhang mahinhin. Natatawang tugon ni Loren sa kaibigan. Palaging abala si William sa hardin. Ito kasi ang pinaka-importanting bahagi ng bahay para kay Ma'am Angie na kanilang amo. Nais niyang mapanatili na maganda ito at maayos. Kaya naman, hands-on din si William doon. Walang araw na pumalya siyang linisin at ayusin ito. Isang araw, kapansin-pansin ang pagdilim ng kalangitan. Si William, hindi pa tapos sa pag-aayos ng mga clay pot. Bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan kaya nabasa siya. Mabilis siyang nagtatakbo sa silong. Hindi siya makapasok sa loob ng mansyon
dahil basang-basa na agad siya. "Oh, William! Bakit nabasa ka ng ulan? Kanina pa kasi kita pinapapasok, ayaw mo makinig." Sigaw ni Lawrence sa kanya na makita siya nito mula sa balkonahe sa itaas. Biglang bumuhos yung ulan eh. Sigaw niya pabalik. "Sandali, hintayin mo ako dyan. Kukuha lang akong tuwalya para makapasok ka na." Mabilis na bumaba si Lauren mula sa itaas. Dala ang tuwalya. Pagdating niya sa may pintuan, agad niyang inabot kay William ito, na halos nanginginig na sa lamig. "Eto, magpunas ka muna. Kulit mo kasi, di mo ako pinapakinggan." Sabi niya, habang nagmamadaling isinasara ang mga bintana sa tabi ng pintuan para hindi pumasok ang patak ng ulan. "Salamat," sabi ni William, habang sinusubukang punasan ng sarili gamit ang tuwalya. Halata pa rin sa kanya ang ginaw. "Halika na, pumasok ka na rito sa loob. Umakyat ka na sa itaas at magbihis ka na. Baka magkasakit ka pa niyan." Hinawakan ni Lauren ang braso niya at bahagyang tinulak papasok sa mansyon. "Sigurado ka bang okay lang na pumasok ako kahit basang-basa ako?" Tanong ni William, ngunit sumunod na rin siya. "Mas okay nang mabasa ang sahig kesa magkasakit ka. Sige na, umakyat at maligo ka na dun." Nag-aalangan man, umakyat si William. Naiwan naman si Lawrence sa kusina, abala sa pagtitimpla ng mainit na kape. Ramdam niya ang bigat ng ulan sa labas, habang nakikinig sa kalansing ng tubig sa lababo. Nang matapos siya, inilapag niya ang 2 tasa ng kape sa mesa sa sala at hinintay si William. Maya-maya, bumaba ito. Suot na nito ang malinis na damit. Isang simpleng puting kamiseta na bahagyang humapit sa kanyang matipunong katawan at isang pares ng maluwag na shorts. Pinatuyo na rin ito ang sariling buhok, ngunit may ilang hibla pa ring basa. "Bango mo ah!" Biro ni Lauren sabay turo sa kape. "Umupo ka na, pinagtimpla kita." Umupo si William at inabot ang tasa. "Salamat, hindi ka na sana nag-abala. Simpleng bagay lang naman to." Di naman abala. Tahimik silang nagkape sa una. Kapwa nakikinig sa lagaslas ng ulan sa labas. Maya-maya, nagsalita si William. "Alam mo, kung mag-aasawa man ako, gusto ko yung katulad mo." Bahagyang natigilan si Lauren. Hindi niya mapigilang pamulahan ng muka dahil sa sinabi nitong hindi niya inaasahan. "Ba't katulad ko pa? Kung pwede naman ako na lang." Biro ni Lauren na makabawi. Napatawa si William. Mas lalong hindi inasahan ang tugon ng babae. Hindi tuloy siya makapagsalita, pero alam niya namang nagbibiro lang ito dahil likas na yon kay Lauren. Masyado kasi ito mapagbiro. Lingid sa kaalaman niya na ang biro ni Lauren may halo ng katotohanan. "Biro lang, William. Pero bakit naman tulad ko ang gusto mo?" Napabuntong hininga ang lalaki bago sumagot. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag na maayos ang nararamdaman. "Simple lang. Kasi ikaw yung tipo ng tao na kahit hirap na inuuna pa rin ang iba. Hindi ka naghihintay ng kapalit sa ginagawa mo. Pero ramdam ng lahat na totoo ka sa ginagawa mo. Ang dami ko nakilalang tao na magaling lang sa salita. Pero ikaw, Lauren, puro gawa. At hindi lang basta gawa, may puso talaga." Natigilan si Lauren. Hindi niya inaasahan ang lalim ng sagot ni William. Ikaw naman, William. Hindi ba ganun ka din? Ang sipag mo nga sa trabaho. Lagi kang nandyan para tumulong, kahit hindi na hinihingi." "Siguro." Sagot ni William. Sabay inikot ang tasa ng kape sa kanyang kamay. "Pero iba ang sayo. Parang likas sayo ang magbigay at mag-alaga. Minsan naisip ko, paano kung di ka ganyan?" "Uy, ang bigat naman ng sinabi mo." Pinilit ni Lauren na magbiro, pero halata sa tinig niya ang hiya. Bakit hindi ka pa maghanap ng katulad ko? Madami naman dyan." Hindi naman ganun kadali.
Hindi lahat ng tao kasing bait mo. Hindi lahat marunong magmahal sa pamilya. Hindi lahat marunong mag-alaga ng ibang tao nang walang hinihinging kapalit. Yung simpleng salamat lang, sapat na sa'yo. Saan pa ba makakahanap ng katulad mo? Parang bihira ka na kasi. Grabe ka naman magsalita. Sabi ni Lauren, pilit na itinatago ang namumuong kilig. Para namang sobrang perfect ko niyan. Hindi mo kailangan maging perfect. Sa totoo lang, hindi lang naman yun ang hinahanap ko. Gusto ko rin yung tanggap ako kahit anong kalagayan ko. Yung tanggap ako at kaya akong tanggapin ng paulit-ulit sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. Natameme si Lauren. Wala siyang maisagot. Hindi niya alam kung paano babalikan ang mga salitang binitiwan ni William na tila dumiretso sa puso niya. Maya-maya, siya na mismo ang nagbukas ng usapan. Huwag kang mag-alala. May babae pang marunong maka-appreciate, William. Maniwala ka. Ikaw ba? Matatanggap pa ba ang isang lalaking mahirap lang? Oo naman, no. Laki rin ako sa hirap. Hindi naman ako kagaya ng iba na naghahangad ng mas mataas sa akin. Basta totoo sa akin at mamahalin ako ng tama, sapat na yon. Kahit mahirap, edi dalawa kami magtutulungan sa buhay. Hindi maiwasang humanga lalo ni William sa babae. Kakaiba talaga ito sa lahat. Yun ang napagtanto niya. Hindi niya maiwasang titigan ito habang nakangiti sa kanya. Hindi naman bago sa kanya ang magkagusto sa isang babae. Pero para sa kanya, iba ang kay Lauren. Kakaiba ang dulot nito sa kanya at mas pinupursige niyang maging better sa kung ano siya ngayon. Kasi kung si Lauren man ang babaeng para sa kanya, handa siyang bigyan to ng magandang buhay kasi deserve nito yon. Sa 6 na buwan na pananatili ni William doon, nasaksihan niya kung gaano kabusilak ang puso ng babae. Kahit walang matira kay Lauren, basta maibigay ang lahat sa pamilya niya. Alam niya na deserve ni Lauren ng mas magaang buhay. Kaya kung sakasakali, ito ang planong ibigay ni William sa babae. Ang naging pag-uusap nila, naging meet siya para kay William upang mas pag-igihin ang pagtatrabaho niya. Kung kinakailangan nga lang na tumanggap siya ng iba pang trabaho para lang makaipon, gagawin niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit tila, habang tumatagal, mas lumalalim ang pagtingin niya para kay Lauren. Hindi na basta kaibigan lang ang nakikita niya dito. Mukhang kanina ka patingin ng tingin kay Lauren, William ah. Huwag mo sabihin may gusto ko sa kanya. Tanong ni Mang Pedro, isa sa mga driver sa mansyon. Napatigil sa pagtatanim si William at lumingon sa matanda. Nakakaloko ang ngiting ibinibigay sa kanya. Masisisi niyo po ba ako, Mang Pedro? Sino po bang hindi mahuhulog sa tulad ni Lauren? Bukod sa maganda na mabait pa. Sagot ni William. Kung sa bagay nga naman. Diyan nga ako bilib sa babaeng yan eh. Sobrang mapagmahal. Lahat gagawin para sa pamilya niya. Kahit maubos siya, ayos lang. Sagot naman ng matanda. Alam mo bang, nung na-ospital ang nanay niya at sobrang laki ng bill, nangutang yan kay Ma'am Angie pambayad. Kaya kung sumasahod man si Lauren, kalahati ang kaltas para sa utang niya. Kaya hindi rin siya basta-basta makakaalis dito. Nagulat si William sa nalaman. Pinanood ang babaeng kasalukuyang nakikipagtawanan sa kaibigan nitong si Maria. Hindi mababakas ang bigat ng pinagdadaanan kay Lauren. Palagi kasi ito nakangiti at mas pinipiling maging masaya. Kung ganun po, mas nagkaroon ako lalo ng rason para magustuhan siya. Mahinang sabi ni William. Ang mga babaeng katulad ni Lauren, dapat pinahahalagahan at di pinakakawalan. Makahulugang sabi ni Mang Pedro. Kung ako sa'yo, William, kikilos na ako habang maaga pa. Di magtatagal, may iba pang makakatagpo kay Lauren. Natahimik na lang si William sa sinabi ng matanda.
Alam niya ang bagay na yon, pero hindi niya alam kung kailan siya kukuha ng tiyempo para sa babae. Naduduwag siya sa kadahilan ng kailanman hindi niya pa nasubukang magtapat ng nararamdaman sa isang babae. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Lauren sa nakikita niya sa balkonahe. Naroon sila ni Maria. Para bang busog na busog ang kanyang mga mata habang nakikitang nagbubungkal ng lupa ang lalaki at walang kahirap-hirap na lumalabas ang mga muscle nito sa katawan. Tagaktak ang pawis nito pero hindi mukhang dugyot. Lalo ito nagmumukhang hot para sa kanya. Nang dahil madalas sa arawan, naging tan na rin ang kulay ni William. Kahit dati siyang maputi, pero mas lalong bumagay ang kulay niya sa banyaga niyang itsura. Ang hot talaga ni William, no? Mabigyan lang talaga ako ng pagkakataon, pakakasalan ko talaga agad yan. Hihilahin ko papuntang simbahan. Kinikilig na sabi ni Lauren habang pinagmamasdan ng lalaki. Umamin ka na kasi. Nako, pag ikaw na unahan pa talaga ng iba dyan, ewan ko na lang sa'yo. Kung di ka umiyak, alam mo namang hindi lang ikaw nagkakagusto sa kanya dito, diba? May iba pa tayong kasamahan na may crush sa kanya. Tingnan mo si Ana. Halos himatayin na sa kilig doon. Doon sa gilid niya. Hindi na makapagdilig na maayos. Sul-sul ni Maria sa kanya. Ngumuso si Lauren. Tinignan si Ana na mas malapit na natititigan si William sa ginagawa nito. Asa naman siya mauunahan niya kay William, no? Watch and learn, Maria. Mayabang na sabi ni Lauren at bumaba para pumunta ng kusina. Kumuha siya ng isang pitsil na may lamang malamig na tubig at isang baso, tsaka lumabas. Nag-angat siya ng tingin sa kaibigan na naroon pa rin sa taas. Natatawa siyang tinignan ni Maria. Tila alam na kung anong gagawin niya. Lumapit siya kay William na nagpupunas na naman ng pawis gamit ang puti niyang towel. Oh, William, inom ka muna. Mukhang nauuhaw ka na eh. Sambit ni Lauren habang inaabot sa lalaki ang isang baso ng malamig na tubig. Ngumiti si William. Salamat ang caring mo talaga. Ano ka ba? Siyempre, ayaw ko namang napapagod ang kaibigan ko. Akin na yung towel, pupunasan ko pati likod mo. Basang-basa na ng pawis baka magkasakit ka. Parang nanay, naninermon si Lauren. Hinayaan na siya ni William sa gusto niyang gawin. Dahan-dahan niyang pinunasan ng malapad at matipuno nitong likuran. Bumaling naman si Lauren kay Ana na napatigil sa ginagawa. Pinapanood lang silang dalawa. Hoy Ana, nagsasayang ka ba ng tubig? Di porket hindi ikaw ang nagbabayad, hahayaan mo na lang yung bukas yung hose ha? Tignan mo nagpuputik na yung lupa. Di ka pa tumigil kakadilig. Saway niya rito. Ay, oo nga, pasensya na, di ko napansin. Sagot ni Ana. Tama na yan, Ana. Malulunod na yung halaman kung ganyang karaming tubig ang masisipsip nila. Hindi rin okay yung sobra-sobra yung tubig. Sabi naman ni William. Pinatay na ni Ana yung tubig. Narinig naman sa hardin ang hagikik ni Maria na natawa sa ginawa ng kaibigan. Nasa balkonahe pa rin to ngayon. Kunwaring nagpupunas ng mga barandilya, pero ang totoo pinapanood sila. Nakabusangot na umalis dun si Ana at pumasok na lang ulit sa loob ng mansyon. Nagpatuloy naman si Lauren sa pagpupunas ng pawis ni William hanggang sa leeg nito at dibdib. Ayos na Lauren, salamat. Nakangiting sabi ni William sa kanya. No worries, basta ikaw. Sagot naman ni Lauren. Oo nga pala, nabanggit sa akin ni Mang Pedro na may binabayaran ka raw na utang kay Ma'am Angie. Totoo ba yun? Usisa ni William. Tumahimik si Lauren at umupo sa isang bench sa gilid. Sumulyap ulit siya sa lalaki at dahan-dahang tumango. Oo Kailangan ko kasi ng pera nun. Wala akong choice. Kaya nangutang na lang ako kay Ma'am. Buti na nga lang talaga, mabait sila ni Sir Fred. Pinautang nila ako. Nasa magkano pa ang utang mo sa kanila?
Dagdag na tanong ng lalaki. Mahigit 50,000 pa. Gusto mo bang tulungan kita magbayad? Mabilis siyang umiling. Wag na, ano ka ba? Utang ko yon. Kaya di mo kailangan tulungan magbayad. Okay? Tsaka malapit na rin naman matapos. Ilang kaltas na lang. Kusang loob bilang kaibigan. Wala na rin naman ako ibang sinusuportahan kundi sarili ko na lang kaya hayaan mo kung tulungan ka. Hindi na, William. Hindi ko matatanggap yung ganyan tulong. Kung ako sa'yo, ipunin mo na lang kaysa itulong mo sa akin. Para kapag dumating yung araw na may liligawan ka na, may pera ka, di ba? Itabi mo na lang, promise. Ayos lang talaga. Sige na, tanggapin mo na. May naiipon na rin naman ako. Tsaka alam ko marami kang sinusuportahan sa probinsya. Kaya mas makakatulong kung tutulungan kita magbayad. Mas malaki may papadala mo sa kanila. Tinitigan ni Lauren si William. At sa itsura nito, parang hindi talaga ito tatanggap ng pagtanggi niya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit biglang naisip yun ni William. Ikaw bahala. Pero no pressure ha? Ang kulit mo kasi eh. Napipilitan niyang sagot. Napangiti na lang si William. Sa lubong man ang kilay ni Lauren sa pagiging makulit nito, nagpapasalamat siya at nagkaroon siya ng ganong klaseng kaibigan. Pakiramdam niya tuloy, mas lalong nahuhulog ang loob niya dito. Pero thank you ah. Di ko naman talaga kailangang tulungan mo ko. Pero na-appreciate ko ng sobra yung offer mo. Lahat gagawin ko para matulungan ka. Sa maliit man o malaking bagay, nandito lang ako. Huwag ka mahiyang magsabi sa akin. Ngumiti ng matamis si Lauren. Hindi niya malaman kung anong ginawa niya para magkaroon siya ng kaibigan na tulad ni William. Kinausap siya ng kanilang Ma'am Angie tungkol sa bagay na yon. At hindi siya makapaniwalang tinutuo nga ni William ang sinabi nito. Isang dapit hapon, tinatabasan ni William ng damo ang bakuran. Abala siya masyado. Hindi niya namalayang tinititigan siya ni Lauren mula sa malayo. Kontento na ang dalaga na makita itong nagtatrabaho. Ang seryoso ng mukha nito. Ang kilay na minsan ay nagsasalubong. Ang matangos at perpekto nitong ilong, ang natural na mapupulang labi na kay sarap talagang halikan. Para siyang isang lalaking nanggaling sa libro dahil sa pagiging perpekto ng kanyang pisikal na anyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan ang tanim ng halabas ang hinlalaki ni William, dahilan para mabilis dumaloy ang dugo doon. Nataranta naman si Lauren na makita ang nangyari. Agad niyang dinaluhan ng lalaki. Diyos ko, ano nangyari? Aligagang sigaw ni Lauren. Habang si William, tulalang nakatingin sa nagdurugo niyang daliri. Di ka kasi nag-iingat eh. Basta niya na lang hinila si William na wala sa sariling nagpatianod, papunta sa tubigan. Binuksan niya ang gripo. Sinahod doon ang kamay ni William. Marahan niya ito hinugasan. Napansin niya namang parang walang kare-reaksyon ng lalaki kaya nilingon niya ito. Hoy, William! Ano nangyayari sa'yo? Di ka na gumalaw dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa naman mamamatay dito, no? Hindi pa rin putol ang daliri mo, intact pa naman na sugatan lang. Biglang nanginig si William at pumikit ng mariin. Takot siya sa dugo. Ayaw niyang nakakakita nito. Mula bata pa siya, ayaw niya nang nakakakita ng dugo. Halos hindi siya makahinga. Hindi niya matingnan ang sarili niyang kamay. Hoy! Ano ba? Hindi na alam ni Lauren ang gagawin niya sa kaibigan. Pinadugo nito ng pinadugo hanggang sa tumigil. Napansin na ni Maria ang nangyari kaya lumapit na ito at nagdala ng first aid kit. Bakit di ka nagsasalita dyan, William? Pansin ni Maria sa lalaki. Ewan ko din dyan. Akala yata naputol yung daliri niya. Takot ako sa dugo. Sa wakas nagsalita na rin si William. Bigla namang natawa si Maria. Dahil kalalaking tao nito takot sa dugo. Pero si Lauren, nag-alala sa kaibigan. Tinititigan niya ito. Nahalatang kinakabahan talaga. Bumuntong hininga siya at hinila ang kamay ng lalaki.
Saka ito tumalikod sa gawin ni William para siya lang makakita ng kamay nito. Huwag mo nang tingnan, gagamutin ko na lang. May pag-iingat yung ginamot ang daliri ng lalaki. Marahan ang kanyang haplos gamit ang bulak na may gamot. Nang malinis na ito, tinalian niya na. Sa susunod kasi, mag-iingat ka ha. Tumango ito. Nawala na ang takot. Salamat, Lauren. Buti na lang talaga. Nandyan ka. Mahinang saad ni William. Hay nako, pasalamat ka na lang talaga. May kaibigan kang tulad ko. Kung wala, baka kanina ka pa hinimatay dyan at hindi alam yung gagawin. Biro ni Lauren tsaka natawa. Nanatiling seryoso si William. Nakatingin lamang sa kanya. Bigla namang napatigil si Lauren sa pagtawa nang mapansin ang pananatiling seryoso ng kaibigan. Tumikim siya. Ano ba kasing nangyari? At nasugatan mo yung sarili mo? Ikaw kasi, ginugulo mo yung isip ko. Tugon ni William. Napakurap si Lauren. Hindi siya agad nakapagsalita. Ha? Ano ibig mo sabihin? Alam mo na yun. Hindi ako makapag-focus kapag nandyan ka. Parang, ewan, ang ingay mo kasi. Excuse me? Mariing inilagay ni Lauren ang kamay sa bewang. Ako pa talaga yung sinisisi mo kung ba't mo nasugatan yung sarili mo. Ako pa? Kung tutuusin, ako nga ito nag-asikaso niyo sa sugat mo di ba? Ngumiti si William. Bahagyang nagbago ang seryosong ekspresyon. Oo nga, kaya nga tama naman ang sinabi mong buti na lang nandyan ka. Pero minsan kasi, ang hirap mag-isip kapag malapit ka, alam mo yun? Hindi, di ko alam. At baka gusto mong linawin yung sinasabi mo, William. Wala na, kalimutan mo na, huwag ka na magtanong. Hoy, baka gusto mo magpaliwanag na maayos. Bulyaw ni Lauren, hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Oh, parang alakas ang sigawan dito. May namiss ba ako? Tanong ni Maria na muling bumalik. Nako Maria, itong si William kung ano-anong sinasabi na ako raw ang gumugulo sa isip niya. Hindi ko tuloy alam kung ano ibig sabihin. Reklamo ni Lauren. Pasimpleng sinulyapan si William na mukhang nahihiya na ngayon. Talaga? Ba't hindi mo na lang kasi diretsuhin, William? Sabihin mo na lang kay Lauren kung ano talaga yung nararamdaman mo. Ang hirap ng paligoy-ligoy. Ano ba yan? Maria! Maria? Halos magkasunod na saway ni William at Lauren na parehong nagulat sa komento ni Maria. Ano, tama naman ako, di ba? Wala naman kayo may tatago sa akin William, halata naman na... Tumigil ka na, Maria. Pigil ni William. Napahawak sa noo habang napabuntong hininga. Hindi ito ang tamang oras para sa ganyang usapan. Kailan pa? Tanong ni Maria. Piloso pa rin ang tono. Baka sa kakahintay mo masugatan ka ulit. Maria, tama na. Sabat ni Lauren. Labis ang pamumula ng muka. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi totoo? Sa tingin ko totoo Tahimik si William. Hindi niya alam kung paano itatama ang sitwasyon. Pero bago pa siya makapagsalita, tumayo si Lauren at tinuro siya. William, magpahinga ka na lang. Kung may problema ka, mag-usap tayo pero hindi ngayon. Ani niya, bago mabilis na umalis, bitbit ang sariling kahihiyan. Naiwang tulala si William. Tinitigan ng sugat ang kamay. Ikaw kasi, Maria. Uy, wag mo akong sisihin Tulong ko na nga to para hindi ka na mahirapan. Biro pa ni Maria bago siya muling tumawa. Bakit ba kasi ang hirap sabihin? Tanong ni William. Mahina, ngunit puno ng bigat. Ngumiti si Maria. Nagtaas pa ng kilay. Ewan ko. Hay, ang mga kaibigan ko in lababo. Makahulugan niyang sinabi bago sumunod kay Lauren. Napasapo na lang si William ng sariling muka nang mawala sa paningin niya ang dalawa. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya.
Gusto niya nang umamin, pero pinangungunahan pa rin siya ng hiya. Gulong-gulo na ang isip niya kung paano sasabihin ang nararamdaman sa kaibigan. Isang araw, tulala siya sa hardin nang lapitan siya ni Mang Pedro. Ang lalim yata ng iniisip mo, William. Walaan ko, si Loren yan, no? Tanong ni Mang Pedro, paano niyo po nalaman? Naku, iho. Hindi na kailangan maging henyo para mahulaan yan. Kita naman sa kilos mo. Lagi kang tulala. Tapos parang nawawala sa sarili tuwing kasama mo siya. Sabi ni Mang Pedro, sabay hikab habang sumasandal sa upuan. Ano nga bang problema mo? Gusto ko po sana umamin. Pero hindi ko alam kung paano. Paano ba manligaw, Mang Pedro? Yan lang pala. Ang tanong, sigurado ka na ba sa nararamdaman mo? Kasi kung maliligaw ka, kailangan sigurado ka. Dito biro Sigurado po ako. Matagal ko na pong gusto si Loren. Pero, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Paano kung tanggihan niya ako? Paano kung masira yung pagkakaibigan namin? Kaya ka natatakot. Pero iho, kung di mo susubukan, mananatili kang nangangarap. Teka, may tanong ako sa'yo. Mahal mo ba talaga siya o nagugustuhan mo lang dahil maganda siya? Napaisip si William. Mahal ko siya, Mang Pedro. Hindi lang dahil maganda siya. Mahal ko kung paano siya mag-alaga. Kung paano siya magalit sa akin kapag may mali akong ginagawa. At kung paano siya tumawa kahit minsan ang hirap ng buhay. Gusto ko siyang protektahan at pasayahin. Ayoko siyang makita nasasaktan. Napangiti si Mang Pedro. Yan ang gusto ko marinig. Kung ganyan ka kasigurado, wala kang dapat ikatakot. Pero tandaan mo, hindi porket mahal mo siya, mag-e-expect ka na agad na mahal ka rin niya. Handa ka pang tanggapin ang sagot niya kahit ano pa yan. Tumango si William. Handa po, pero paano nga po ba umamin? Simple lang, iho. Maging totoo ka. Hindi mo kailangan magpa-impress o gumawa ng kung ano-anong gimmick. Sabihin mo lang ang nararamdaman mo sa paraang ikaw. Kilala ka ni Loren. At kung talagang mahalaga ka sa kanya, papakinggan niya yon nang walang halong panghuhusga. Paano po pag nagalit siya sa akin? O umiwas? Kung totoong kaibigan ka niya, hindi siya basta-basta mawawala. At kung talagang mahal mo siya, igagalang mo yung desisyon niya. Kahit hindi pabor sa'yo. Tahimik na tumango si William. Kinakabahan siya. Salamat po, Mang Pedro. Susubukan ko po. Tinapik naman ni Mang Pedro ang kanyang balikat. Basta tandaan mo, mas mabuti nang malaman niya ang nararamdaman mo, kesa habang buhay kang magtago sa takot. Hindi alam ni William, tulad niya nahihirapan na rin si Loren. Halos hindi na ito makatulog gabi-gabi kakaisip sa kanya. Maria, anong gagawin ko? Hirap na ako. Di umamin ka na kasi. Kesa pinapahirapan mo yung sarili mo. Halata namang may gusto rin si William sa'yo . Masyado lang kayong pabebe. Umamin? Nasisiraan ka na ba? Paano kung mali ka? Paano kung wala naman talaga siyang gusto sa akin? Hay nako, Loren. Kung gaano ka katalino sa ibang bagay, ganyan ka rin namang kaengot pagdating sa pag-ibig. Sagot ni Maria na parang wala ng pasensya. Kahit sino makakita sa inyo, halata namang may gusto siya sa'yo. Hindi ka ba nakakahalata kung paano kanya tignan, ha? Paano kung tingin lang yun bilang kaibigan? Ayoko naman mapahiya, no? Loren, tandaan mo to. Minsan kailangan mo sumugal kung talagang mahal mo ang isang tao. Oo, may takot. Pero paano mo malalaman ang sagot kung di mo susubukan? Ano ba mas mahirap? Umamin o magpanggap na okay ka habang pinapanood mo siya mapunta sa iba? Napahinto si Loren. Parang tinamaan siya sa sinabi ni Maria. Pero paano? Paano ko sasabihin? Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Maging totoo ka. Sabihin mo na lang diretso sa kanya. At kung mahal mo siya, ipakita mo. Paano kung hindi niya nga ako gusto pabalik? Di mas okay na alam mo na. Kesa magpakalunod ka dyan sa pagdududa. At kung hindi man, at least alam mong ginawa mo ang lahat.
Pero Loren, tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba, may lalaking tatanggi sa'yo? Kahit nga hindi ka magsalita, kitang-kita naman kung gaano ka ka-espesyal kay William. Ikaw talaga, fina-flatter mo ko. Pero sigurado ka ba? Sigurado. At ito pa, kung aamin ka talaga, gawin mo sa tamang oras. Huwag yung bigla-bigla. Hintayin mo yung moment na kayo lang dalawa at may maayos kang pagkakataon. Ang hirap naman, Maria. Natatakot pa rin ako eh. Lahat naman natatakot, Loren. Pero mas nakakatakot kung hindi mo yung sasabihin. Kaya kung ako sa'yo, lakasan mo na yung loob mo. Nandito lang naman ako eh. Kung kailangan mo mag-practice o magpasama, nandito ako. Salamat, Maria. Siguro nga kailangan ko nalalakasan ang loob ko. Pero, bigyan mo muna ako ng konting oras, okay? Oras lang ba? O sige. Pero wag mong tagalan ha. Baka maunahan ka pa ng iba. Sa gabing yon, habang nagkukulong si Lawrence sa kwarto, tinitignan niya ang cellphone niya. Nag-iisip kung dapat ba niya i-text si William. Nakasulat na ang mensahe pero ilang beses niya nang binubura. Hindi niya alam, sa kabilang kwarto, si William ay hawak din ng cellphone. Iniisip kung paano magparamdam kay Loren. Nagtama ang dalawa nilang pag-iisip. Ngunit nanatili silang parehong takot na gumawa ng unang hakbang. Kinabukasan, buo na ang loob ni William. Aamin na siya at anuman ang kalabasan, buong puso niyang tatanggapin. Maaga pa lang pinaghahandaan niya ng gumawa ng isang bungkus ng iba't ibang bulaklak. Na pinaalam pa niya mismo sa Ma'am Angie nila, na pumayag naman at suportado siya sa gagawin. Nasabihan na rin niya si Maria na kilig nang malaman niyang sa wakas, aamin na rin ang lalaki. Papalubog na ang araw. Tulad kung nasan madalas si Loren, naabutan siya roon ni William. Dinadama ang sariwang hangin na tumatama sa kanyang muka. Huminga ng malalim si William para mawala ang kabang namumuo sa kanyang dibdib. Loren. Nagangat ng tingin si Loren mula sa pagtanaw sa malayo. Oh, William, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, bahagyang nagtataka ngunit may bahid ng ngiti sa labi. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Simula niya, hawak-hawak ang bungkus ng bulaklak. Tumayo si Loren at lumapit. Bakas ang pag-aalala sa mga mata. Ngayon magkaharap na silang dalawa. Ano yun? Mukhang seryoso ka. Inabot ni William ang bulaklak sa kanya. Para sa'yo. Napakurap siya at naguluhan. Tinignan niya ang bungkus ng bulaklak na kahit iba-iba man nag-compliment naman at nagmukhang maayos at maganda. Para saan to? Loren, matagal ko nang gustong sabihin to. Alam ko maaaring hindi ito ang tamang panahon o lugar. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Nagulat naman si Loren doon. Alam kong baka hindi mo ako magustuhan pabalik. Alam ko may posibilidad na masaktan lang ako sa gagawin kong ito pero ayos lang. Gusto ko malaman mo, Loren. Ikaw ang dahilan kung bakit masaya ang bawat araw ko. Kahit simpleng ngiti mo lang sapat na para mabuo ang araw ko. Mahal kita. Higit pa sa kaya ko ipaliwanag. Sandaling natahimik si Loren. Nagpatuloy si William. Alam kong di ako perpekto. Wala ako may pagmamalaking kayamanan o karangyaan. Pero kung pagmamahal ang pag-uusapan, buo at kayang-kaya kong ibigay yun sa'yo. Doon nakita ni William ang luha sa gilid ng mga mata ni Loren. Bakit ka umiiyak? William, kailangan mo pang sabihin lahat ng yan? Hindi mo ba alam? Ano? Mahal din kita. Doon na tumulo ang luha ni Loren. Nanatiling tahimik si William. Hindi makapaniwala sa narinig. Ano ulit? Mahal kita, William. Matagal na. Simula nung unang araw mo pa lang dito, naging crush na kita eh. Siyempre, gwapo ka. Pero hindi lang yan ang dahilan kung ba't kita minahal ah. Habang tumatagal na nakikilala kita,
Mas napapatunayan ko kung bakit ka kamahal-mahal. Mabait ka, mabuti ang puso mo. Pero natakot akong umamin dahil baka hindi mo maramdaman yung nararamdaman ko para sa'yo. Tsaka baka ayaw mo sa'kin. Natawa si William. Hindi dahil sa katuwaan, kundi dahil sa gulat at saya. Ang tanga ko pala. Akala ko hindi mo ako magugustuhan. Ang tanga mo nga. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Alam mo bang nung nakaraan pa ako namumroblema kung paano ako aamin sa'yo? Hindi ko na kasi talaga kayang itago. Hindi na napigilan ni William ang sarili. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lauren. Mahigpit pero puno ng lambing. Simula ngayon, liligawan kita araw-araw. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At kung gaano kasarap magmahal ng isang tulad ko. Magkasama nating haharapin ang lahat, Lauren. Promise yan, ha? Oo naman, promise. Huwag kang mag-alala, William. Yung nakalimutan mo nakaraan, pupunan natin ang bago at masasayang alaala. Magkatabi nilang pinanood ang papalubog na araw. Hawak kamay at puno ng saya. Sa wakas, naipahayag na nila ang kanilang nararamdaman. Hindi mapigilan ni Lauren ang kanyang tuwa. Bakas na bakas yun sa kanyang muka. Na kahit hindi na sila magkasama, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Nako, ang bruha hindi na makatulog. Pansin ni Maria sa kanya, habang parehas sila nakahiga sa kama nila sa maid's quarter. Sino makakatulog kung umamin din sa'yo yung taong gusto mo, diba? Sabihin mo, inggit ka lang, no? Kung gusto mo, doon ka kay Mang Pedro. Hiwalay na rin naman sila na asawa niya. Natatawang asar ni Lauren sa kaibigan. Ang yabang mo, ah. Kung agawin ko si William sa'yo. Subukan mo lang. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Hoy, ano ba kayong dalawa? Matulog na kayo. Maaga pa tayong babangon bukas para maglinis. Alam niyo namang malapit na ang birthday ni Sir Fred eh. Kaya, may malaki na namang party dito. Sitasahan nila ni Manang Lupe. Sorry po, Manang. Sabi ni Lauren at gumiti. Kinabukasan, tulad ng sinabi ng kanilang mayordoma, maaga silang gumising para maglinis ng buong mansyon. 3 araw na lang kasi, mula sa araw na yon, birthday na ng kanilang Sir Fred. Hindi kaanong nag-uusap ang dalawa dahil parehas silang abala. Huwag mong hayaang matuyuan ka ng pawis sa likod, Lauren. Bilin sa kanya ni William. Opo, ikaw din. Lagyan mo ng towel yung likod mo, nasa initan ka pa naman. Di ko kaya mag-isa. Ikaw na lang kaya maglagay ng towel sa likod ko. Hay nako. Para talaga ako may baby. Masyado kang alagain, ha? Baby mo naman talaga ako eh. Tigil-tigilan nyo nga yung kalandian yung dalawa. Hindi ako natutuwa. Bulyaw sa kanila ni Maria na nakabusangot. Tinawanan lang nila ito. Mabilis naman ding lumipas ang mga araw. Kaarawan na ng kanilang amo. Hindi sila pinakikilos sa mga okasyon dahil may mga taong hinahire ang mga Guevara para maghanda ng party. Ang mga tauhan tulad ni na Lauren at William, bisita rin sa araw na yon. Ang ganda mo, Lauren. Sigurado akong mai-in-love lalo sa'yo si William niyan. Puri ni Maria habang tinitignan sa salamin ng kaibigan na katatapos niya lang kulutin ang buhok. Sana nga para hindi na makuha ng iba. Choice naman ni William kung magpapaagaw siya eh. Sabi pa ni Maria. Pagbaba ni Lauren kung saan naghihintay na si William sa paglabas niya, tila natigil ang mundo ni William. Suot niya ang isang mahaba at eleganteng bestidang kulay asul na lalong nagpatingkad sa kanyang kayumangging balat. Ang kanyang buhok na bahagyang kulot ay nakalugay. Tila alon na umaayon sa hangin. Ang kanyang simpleng makeup lalong nagbigay diin sa kanyang malalambing na mata at mapupulang labi. Para siyang diwata. Lauren. Bungad ni William. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Para kang
Para kang isang diwata. Huwag mo nga akong bulahin, William. Ikaw nga, parang prinsipe ngayong gabi. Nakangiti si William habang tinitignan ang kanyang kasuotan. Isang itim na suit na perpektong bumagay sa kanyang tangkad at matipunong pangangatawan. Ang kanyang asul na korbata, bumagay sa kulay ng bestida ni Lauren, kahit hindi nila ito pinag-usapan. Ang kanyang maputing balat, asul na mga mata at mapusyaw na buhok, lalo pang nagbigay ng banyagang dating. Para siyang isang modelong bumaba mula sa magazine. Talaga bang bagay sa akin? Di kasi ako sanay sa ganito eh. Bagay na bagay. Para kang anak mayaman. Lalo tuloy kitang hindi matitigan ng matagal. Lauren, huwag kang magbiro. Ang totoo para kang bituin na nahulog sa harap ko. Ang lakas ng kinang mo. Nakakabulag yung ganda mo. Napakabulero mo. Pero salamat ikaw din. Salamat sa lahat. Sa lahat? Ano ibig mong sabihin? Sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sa pagmamahal. Sa pagpapakita na may taong naniniwala sa akin. Hindi ko alam kung paano magiging ganito kasi ang buhay ko kung wala ka. Natuwa naman si William sa sinabi ni Lauren. Hindi niya lubos sa kalain na pati pala ang lalaki nakakaramdam ng kakaibang kilig. Ikaw ang inspirasyon ko, Lauren. Bawat araw, iniisip ko kung paano kita mapapasaya. Ikaw ang dahilan kung ba't ginagawa ko lahat ng to. Tahimik na nagkatitigan ng dalawa. Ang mga salita ay tila hindi sapat para ipahayag ang damdamin nilang nararamdaman. Ang malamig na simoy ng hangin, tila naging saksi sa kanilang tahimik na pag-uusap ng mga mata. Halika na! Baka hinihintay na tayo sa labas. Sandali lang. Lauren, bago tayo lumabas, gusto ko lang ulit sabihin na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal kita. Mahal din kita, William. At siguro, tama na muna yung drama, no? Ayoko umiyak, no? Sayang makeup ko. Oo nga, sayang ang pagod ni Maria sa'yo. Sabay silang naglakad palabas ng mansyon. Papunta sa malawak na bakurang pinaganda ngayong gabi. Magkatabi sila at hawak kamay. Habang ang lahat na nasa paligid, tila naglaho sa kanilang paningin. Para sa kanila sa gabing yon, walang problema, walang alalahanin. Ang meron lang ay pagmamahal sa isa't isa at pangako ng isang masayang kinabukasan. Ngunit yon ang inakala nila. Matapos ang kainan, matamis sila nagsasayaw sa gitna kasama ang ibang bisita. May isang lalaking lumapit. Isa rin to sa mga bisita. Hindi pa man to nagsasalita. Tititigan pa lang, nagsusumigaw na ang kapangyarihan at karangyaan. Excuse me, you look familiar. Sabi nito kay William kaya napahinto sila sa pagsasayaw. Familiar? Tanong ni William. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Roberto Martinez. Tumingin ng diretso sa kanya. May seryoso at maingat na ekspresyon sa muka. Oo, pamilyar ka. Kung di ako nagkakamali, kamukha mo yung anak ng kaibigan ko matagal nang nawala. Nagkatinginan si William at Lauren. Halatang naguguluhan. Pasensya na sir. Siguro nagkakamali lang kayo. Maraming tao ang magkakahawig. Di ako pwedeng magkamali. Sandali. Kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa. At mabilis na kinalikot. Ilang saglit pa'y iniabot ang screen kay William. Isang larawan ng isang batang lalaki ang nakadisplay. Malinaw pa rin ang kuha, kahit pahalatang ilang taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Lauren. William, kamukha mo nga. Napako ang tingin ni William sa larawan. Hindi na siya nakapagsalita. May kung anong malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya habang tinititigan niya ang imahe ng bata. Siya yun mismo. Ako nga yan. Mahinang sambit niya, puno ng gulat at pagkalito. Sinasabi ko na nga ba, mabuti na lang dumalaw ako sa party na to. Ikaw ang nawawalang anak ng kaibigan kong si Jaime Montenegro. Montenegro? Pero hindi ko siya kilala. Ang alam ko ang mga magulang ko.
Yun ang akala mo. Ang totoo, kinidnap ka nung bata ka pa. Ang mga nagpalaki sa'yo, sila yung kumuha sa'yo mula sa tunay mong pamilya. Ang sabi nila, malaking ransom ang hinihingi nila. Pero hindi ka nila naibalik dahil nagkaroon na aksidente. Na-trace namin ang sasakyan nila, pero halos hindi na ito makilala. Wala ka na ron. Hindi ka na rin namin matuntun dahil namatay ang mga kidnapper mo. At di namin alam kung sino kumuha sa'yo. Nagising ang diwa ni William at nagtanong, aksidente? Paano niyo nalaman lahat ng to? May mga investigation na isinagawa nun. Ang mga magulang mo sina Jaime at Cecilia, hindi tumigil sa paghahanap sa'yo. Pero nawala ang lahat ng lead. Hanggang sa makita ko ang mukha mo ngayong gabi, ikaw ang nawawalan nilang anak. Tahimik si William. Nilamon ang damdamin ng kanyang isip. Tila biglang nagkaroon ng kawalan ng bigat ang mga alaala niya. William, mukhang totoo yung sinasabi niya. Ang bata sa larawan, ikaw talaga. Kung totoo ang sinasabi niya, sino ako? Ano ang buhay ko nun? Kung gusto mong malaman ang lahat, kailangan mo sumama sa akin. Sasagutin ko ang mga tanong mo. Ipakikita ko lahat ng ebidensya. Ipakikilala kita sa mga magulang mo. Hindi agad sumagot si William. Nagtagisan ng kaba at takot sa kanyang dibdib. Tumalikod siya at tumingin kay Lauren. Nahalata ring nalilito at nag-aalala. Lauren, anong gagawin ko? William, hindi ko alam ang nararamdaman mo ngayon pero sa tingin ko, ito na yung pagkakataon para malaman mo yung totoo. Para sa nakaraan mo. Para sa mga tanong na matagal mo nang hindi nasasagot. Paano kung hindi ko magustuhan ang malalaman ko? Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Pero kailangan mo itong gawin para sa sarili mo. Huwag ka matakot. Napapikit si William. Pilit nilalabanan ng emosyon. Huminga siya ng malalim bago muling humarap kay Roberto. Sige, sasama ako. Nagningning naman ang mga mata ni Roberto. Maraming salamat, William. Hindi ka magsisisi. Ngayong gabi, babalik tayo sa mga magulang mo. Ngayon? Bawat oras mahalaga. Handa ka na ba? Tumingin si William kay Lauren. Tila nag-aalinlangan pa rin. Lauren, huwag ka mag-alala sa akin. Basta ipangako mong babalik ka, ha? Pangako, babalik ako. Mahal na mahal kita. Sabi ni William na halos pabulong. Tahimik na tumango si Lauren. Pilit na ngumiti kahit halatang lungkot sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka din. Mahal na mahal kita. Huling tingin ni William sa kanya bago tuluyang sumama kay Roberto. Habang papalayo ang sasakyan, nanatili si Lauren sa lugar. Pinagmasdan niya ang unti-unting paglalaho ni William sa dilim ng gabi. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pangako ni William sa kanyang puso. Balang araw babalik siya. At ang kwento nilang dalawa, hindi magtatapos ng ganito. Sa mga araw na lumipas, unti-unti nang naramdaman ni Lauren ang bigat ng pagkawala ni William. Noong una, nagpapadala pa ito ng mensahe sa kanya. Nagkukwento tungkol sa mga bagong natutuklasan sa pamilya nito at pagsasanay para sa negosyo ng mga Montenegro. Kahit maikli lang ang kanilang pag-uusap, pinipilit niyang umiti at ipakita kay William na masaya siya para dito. Pero makalipas ng ilang linggo, humina ang komunikasyon. Dumalang ang mga text hanggang sa tuluyan nitong tumigil. Hindi malaman ni Lauren kung abala si William o talagang unti-unti na itong nawawala sa buhay niya. Hindi niya masabi kung alin ang mas masakit, ang kawalang kasiguraduhan o ang posibilidad na nakalimutan siya ng taong mahal niya. Maria, di ko na alam ang gagawin ko. Parang hindi na siya babalik. Lauren, huwag kang ganyan. Di ba't nangako siya? Mahal ka ni William kaya siguradong babalikan ka niya. Pero paano kung di na? Maria, nakita mo kung sino talaga siya. Anak siya ng isang bilyonaryo. Ano bang laban ko dun? Isa lang akong kasambahay. Ano ang may bibigay ko sa kanya na hindi kaya ibigay ng mundo niya ngayon? Tumahimik si Maria. Pero ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Lauren.
Alam niyang totoo ang sinabi ng kaibigan, pero gusto niyang maniwala sa pangako ni William. Isang hapon, habang nanonood ng balita, nabasag ang katahimikan ni Lauren na makita ang muka ni William sa screen. Nakatayo ito sa gitna ng entablado kasama ang mag-asawang ipinakilala bilang Jaime at Cecilia Montenegro. Matapos ang higit 15 taong pagkawala, natagpuan na si William Montenegro, ang nag-iisang anak ng mga may-ari ng Montenegro Group of Companies. Ang pamilya ay nagdaos ng isang press conference upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa muling pagkikita. Ayon kay William Montenegro, unti-unti niyang natutuklasan ang kanyang nakaraan at umaasang makakapag-ambag sa kanilang negosyo sa hinaharap. Anang reporter. Nanatili si Lauren sa pagkakaupo. Tahimik ngunit puno ng emosyon. Habang pinapanood ang imahe ni William, na ngayon ay bihis na bihis, at may karisma ng isang tagapagmana, unti-unti nang nawawala ang pag-asa sa kanyang puso. Lauren, anong nararamdaman mo? Tanong ni Maria na halos pabulong na. Di ko alam. Nangingilid na ang luha ni Lauren. Parang alayo-layo niya na. Parang imposible nang bumalik siya sa akin. Ano bang halaga ko sa buhay na isang tulad niya? Huwag mong sabihin yan. Maria, minsan kasi, kahit na gaano niyo kamahal yung isa't isa, hindi sapat eh. At di ko siya masisisi. Kung di na siya babalik, siguro dapat tanggapin ko na. Lumipas pa ang ilang linggo. Habang abala sa mga gawaing bahay, natutunan na ni Lauren na itulak ang sarili para harapin ang araw-araw. Subalit sa bawat sulok ng mansyon, tila may bakas si William na naiwan. Ang hardin kung saan sila madalas mag-usap, ang bodega kung saan sila nagtatawanan habang naglilinis, ang bakuran kung saan unang umamin si William ng kanyang nararamdaman. Lahat ng yon tila paalala ng pangako na baka hindi na matupad. Isang gabi, nagpasya siyang lumabas ng hardin, ang lugar kung saan sila huling magkasama. Tumitig siya sa langit, pilit hinahanap ang sagot sa mga bituin. Bakit parang ang hirap-hirap? Bakit hindi niya kayang bumalik? Samantala, sa kabila ng lahat ng yaman at ginhawa sa bagong buhay ni William, may kung anong kulang. Sa kabila ng bagong mundong ginagalawan niya, mga meetings, kasiyahan, pagpapakilala sa mga taong bahagi ng negosyo ng kanilang pamilya, hindi mawala sa kanyang isip si Lauren. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa, natagpuan niya ang isang lumang larawan sa kanyang bulsa. Ang isang larawan ni Lauren sa mansyon. Pareho silang nakangiti at sa simpleng larawang yon, naramdaman niya ang simpleng saya na matagal niya nang hindi naramdaman. Tama. Hindi ko kayang hindi bumalik. Mahal na mahal ko si Lauren. Isang maulan na hapon, habang naglilinis ng veranda si Lauren, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan. Tumigil siya. Nagtaka kung sino ang darating. Nang tumigil ang sasakyan, bumaba mula rito ang isang pamilyar na figura. Lauren. Napatigil siya. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nakatayo si William, basang-basa ng ulan, ngunit ang mata nito puno ng determinasyon. Bumalik ako. Sabi ko, di ba babalik ako? Tahimik si Lauren, pero sa loob niya, ang pusong matagal ng sugatan ay muling nabuhay. Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat nasa mundo ka ng mga Montenegro? Tinawid ni William ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya ininda ang ulan na bumabasa sa kanilang dalawa. Lauren, di ko kayang wala ka. Sinubukan kong maging bahagi ng buhay na yon. Pero sa bawat araw na lumilipas, ikaw ang naiisip ko. Kulang ako kapag wala ka. Hindi ko matanggap na iniwan kita. Tama naman, di ba? Sagot ni Lauren. Pilit na pinipigil ang luhang bumabagsak sa kanyang mga mata. Tama lang naman na iniwan mo ko. Anak ka ng mayaman, William. Anak ka ng mga Montenegro. Ako? Ano ba ako? Isang kasambahay.
Isang walang kwentang bahagi ng buhay mo. Lauren, tumigil ka. Malakas ang boses ni William. Huwag mong iisipin kahit kailan na wala kang halaga. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo. Sa'yo ko natutunan kung paano magmahal ng totoo. Sa'yo ko natutunan ng simpleng kaligayahan. Tahimik si Lauren. Nanginginig. Hindi makapagsalita. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga? Yung presensya mo sa buhay ko? Sa tuwing nahihirapan ako, ikaw ang bumubuo sa akin, Lauren. Hindi kayang tumbasan ng yaman ng pagmamahal mo. Pero William, paano ang pamilya mo? Paano yung responsibilidad mo bilang Montenegro? Alam ko ang tungkulin ko, Lauren. Hindi porke bumalik ako dito, iiwanan ko na sila. Isasama kita, hindi kita pwedeng iwan. Pero ang mahalaga, ginagawa ko ito ng buo sa loob ko. Hindi ko kayang gawin ang lahat kung wala ka sa tabi ko. Ikaw ang kapayapaan ko, Lauren. Sa'yo ako laging babalik. Hindi napigilan ni Lauren ang pagluha. Niyakap niya si William. Kahit basang-basa sila sa ulan, sa yakap nilang yon, ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Ang pagmamahal na hindi magpapatalo sa kahit anong balakid. Pangako, Lauren, hindi na kita iiwan, hindi na. Mahal na mahal kita, William. Hindi ko rin alam kung paano magpapatuloy nang wala ka. Tumigil ang ulan. Ngunit tila hindi nila yon alintana. Sa gitna ng kalmadong hangin, naghalo ang init ng kanilang pagmamahal. Ang pangako ni William ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang panata na gagawin niya ang lahat para mapanatili si Lauren sa kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa mukha ni Lauren. Sa tulong ni William, sinimulan nilang magtulungan upang mabuo ang pangarap nila sa buhay. Sa huli, hindi pera, kayamanan o kapangyarihan ang nagtutulak sa kanilang dalawa kundi pagmamahal na tapat at totoo. Isang araw habang magkasama silang nagpapahinga sa ilalim ng puno sa hardin ng bahay nila, hawak ni William ang kamay ni Lauren. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan kung paano. Naging swerte ako dahil nakilala kita. Hindi ka swerte. Tadhana ang nagtulak sa atin para magkakilala tayong dalawa. Ngumiti si Lauren habang nakatingin sa malayo. Kahit ano pa yan, nagpapasalamat ako. Dahil sa'yo, natutunan ko kung anong tunay na kayamanan. At sa araw na yon, sa simpleng tahimik na sandali natapos ang kanilang kwento. Hindi sa kalungkutan, kundi sa pagmamahalan at pangako ng isang magandang kinabukasan. The End.